Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hustisya matapos ang 5 taon. Guilty ang hatol sa isang dating pulis na sangkot sa pagpatay sa mga teenager na sina Carl Angelo Arnaiz at Reynaldo Culot de Guzman noong 2017. Sentensyang reklusyon perpetua at patong-patong na mga parusa ang kakaharapin niya dahil sa pagtorture at pagtatanim ng ebidensya laban sa mga biktima. Lalo't ang isa sa mga biktima pinalabas na nanlaban matapos umunong mang-hold up ng taxi driver. Narito pa ang pagtutok ni Mariz Umali. September 2017 nang sa wakas ay matagpuan ang nawawala noong 14 anyos na si Reynaldo de Guzman alias Culot. Patay na siya, tadtad ng saksak, nakabalot ng tape ang ulo at lapnos na nang matagpuan sa isang creek sa Gapa Nueva Ecija. Bago siya, napatay naman ng mga pulis ang kaibigan niyang dating UP student na si Carl Angelo Arnaiz na kasama niyang lumabas noon para lang daw mag-midnight snack. Pinalabas na binaril dahil nanlaban umano ang 19 anyos na si Carl sa mga pulis matapos daw siyang habulin dahil ng hold up umano ng taxi driver. Pero dahil sa mga autopsy na nagpakita ng 5 tama sa dibdib at mga galos at pasa, pinagdudahang nakaposa siya ng barilin. 5 taon matapos silang mapatay, sa wakas, hustisya. Guilty beyond reasonable doubt ang hatol kay dating Caloocan Police PO1 Jeffrey Perez para sa 2 counts ng pagtorture at 3 counts ng pagtanim ng ebidensya. This is a vindication of the case kasi this is the first anti-torture case filed by the PAO against police officers under Article 9745. May hustisya po. Sinentensyahan siya ng 6 na buwan hanggang mahigit 4 na taong pagkakakulong para sa paglabag sa Section 4 at 14 ng Anti-Torture Act of 2009 kaugnay na sinapit ni Arnaiz. Bukod pa yan sa parusang reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong para sa paglabag sa parehong kaso kaugnay na sinapit ni de Guzman. May hiwalay pang 2 terms of life imprisonment at absolute perpetual disqualification from any public office at isa pang reclusion perpetua sa pagtatanim ng ebidensya. This is a lesson to every law enforcer that they should not employ excessive force or kaya ay mga abuso sa kapangyarihan. Lalo naman yung mga bata. No? Bukod kay Perez, dapat kasama rin sa mga nahatulan ang kapwa-akusadong si PO1 Ricky Arquilita. Pero namatay na ito habang nasa kulungan dahil umano sa massive blood loss due to upper gastrointestinal bleeding base sa kanyang death certificate. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga pamilya ni Arnaiz at de Guzman pero kapwa sila nakasailalim sa Witness Protection Program. Kaya't hindi raw maaaring makausap muna ng media. Pero labis daw ang pasasalamat ng pamilya Arnaiz sa desisyon ng korte. Masaya siya at very thankful siya sa lahat dahil sa naganap at siyempre sa gobyerno nilagay sa witness protection ng buong pamilya niya na pamilya Arnaiz at pamilya ni Culot de Guzman. Inaabangan naman ang hatol sa isa pang kaso laban sa mga akusado. Yung murder na lang iniintay pero pareho naman ang ebidensya na pinresentan. Nirerespeto naman ng PNP ang desisyon. Ito ay isang patunay na yung ating criminal justice system dito sa ating bansa ay gumugulong. Kapag ang isang pulis po ay ay napapatunayan na lumabag sa batas, the PNP will not tolerate it. Pero paniwala ng hepe ng Public Attorney's Office na si PAO Chief Acosta, merong mas mataas na otoridad sa likod ng pagpatay na ito sa kasagsagan ng drug war. Kasi magkasunod yung pagpatay kay Kian saka dyan August yan, 2017. Meron yan kaya lang hindi nagsasalita itong mga nakulong. Wala naman po talaga tayong state-sponsored na killings at malinaw po ang naging stand po ng PNP dyan. Although we must admit na may mga mangilan-ngilan po talaga tayong pulis na ginamit yung ating campaign against illegal drugs to advance their personal interest. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.